Buenos días, señoritas y señoritos. Nauwi sa panunumbat ang hangarin ni former President Rodrigo Roa Duterte na hikayatin ang military para mag-aklas sa paraan na either non-payment of taxes o kaya for outright military takeover of the function of the Commission on Audit and the Office of the Ombudsman to undertake lifestyle check and also to undertake accounting of the funds of members of Congress, lalo na yung kalaban niya or kalaban ng anak niya si Sara Duterte na si House Speaker Martin Romualdez. Ito po ang lumabas sa recent program ni Duterte na na-vlog na natin earlier, kung saan po na sinabi rin niya na dapat nga, sabi niya, hindi naman ito kudeta, pero dapat military na ang gagawa ng lifestyle check para makita nila kung gaano gaano ka ginhawa or gaano ka korap yung mga opisyalis nila. Pero if you come to think of it, nakakatuwa po kasi itong mga retired generals na sinabi niya na pinagmitingan niya ay gano'n rin naman, mga multimillionaire na rin ito dahil nga sa ginawa niyang binigyan niya ng pabor ang mga ito, itinaas niya yung mga sweldo ng mga ito, kaya tumaas rin yung mga benepisyo nito over and above the civilians. Imagine nyo po, imagine nyo, yung tayo, mga civilian na miyembro ng SSS, ang average makukuha ng benepisyo ng mga retired SSS members ay 4,528 lang. At yung medyo matataas ang sweldo ay pwede naman tumanggap ng 18,000, which is still maliit sa panahon ngayon. At yung nagtrabaho naman sa gobyerno ay pwede tumanggap ng 13,600, at yung matataas na ranggo, siguro mga director or USEC, ASEC, pwede mga 40,000 for GSIS retiree. Pero po, ang military, yung average po, yung pinakamaliit na matanggap ng mga military, police, Coast Guard at iba pang mga uniform personnel, because itinaas ni former President Duterte yung salaries nila para hindi siya makudeta ng mga ito, para hindi siya matanggal sa pwesto nung presidente siya. Ang pinakamababa na matanggap ng mga ordinaryong sundalo, kasi pag retire sila, elevated sila one rank higher according rin sa changes na ginawa sa batas ng Duterte administration. Ang pinakamababa ay 40,000 at umaabot sa almost 200,000. Imagine yun, mga major, general, and colonel, mga 200,000 or kahit yung mga kasi pag retire ka ng let's say sergeant, ka na, higher rank ka na, or captain, next higher rank ka na, or kung major ka, colonel na ang item mo. So, mataas talaga, abot talaga ng 200,000. Kaya sa ngayon pa lang, sabi ng mga Department of Finance, umaabot na ang abono ng gobyerno sa pre-retirement benefit or pre-contribution ng military, umaabot na ang abono natin lahat sa 9.6 trillion. Imagine yun, samantala, na ito, commensurate to 2-year budget na ng gobyerno. Kasi ngayon, 5.7 billion lang trillion ang budget natin. 9.6 trillion na ang natin, liability sa mga pag-aabono lang dito sa pension funds. So, pero
Ginagamit pa ito ni Duterte para hikayatin ang military na mag-aklas. Although dinideny niya na hindi ayaw naman daw niya na mag-kudeta mang ito. Pero parang ganun na nga ang sinasabi niya. Pakinggan natin sa programa niya recently. Prinay na natin pero meron pa ito second portion kung saan nanumbat siya. Sabi niya hindi nyo baka nakalimutan nyo na ako lang ang nagbigay sa inyo ng malaking pension at malaking sweldo. So pakinggan natin yung sinabi niya sa programa na gikan sa masa para sa masa sa SMNI. Kaya lang audio na lang ipa-play ko sa inyo, baka mag-copyright pa tayo. Ha? Okay, eto i-play natin. Huwag na tayo magbulan. Lifestyle check. Okay. Let the military do it. Ang asahan mo dito, military. Kaya the military, since I am asking illegitimate help, it's not a kudeta, I do not like that. Pressure lang ninyo. Kung ayaw ninyo ng public, if you are not really ready to go public, do it by whisper. Sabihin, O gusto niya i-pressure ng military ang gobyerno, ha? Ano pa ba yun kung hindi kudeta? ninyo sa kuha na i-audit yan, kaya pati kami dito interesado. Aniya, mas mainam din na ang militar ang gagawa ng lifestyle check upang sa gayon ay makita ng mga ito kung paano sila dinala ng administrasyon. Diyan ninyo makita, military pati police, paano kayo dinala ng gobyerno up to this time. Samantala, pinukaw din ng dating Pangulo ang atensyon ng militar patungkol sa kanilang sahod. Kasunod ito ng napipintong pagpapatupad ng buwanang kontribusyon sa pamamagitan ng panukalang batas na ipinasa sa Kongreso. Kinwestiyon din ng Pangulo kung bakit babawasan ang sahod ng mga sundalo. Tapos itong pensyon, I doubled your salary. Panahon ko. For the first time ever. Ngayon kukunin pa sa inyo. Magugunit ang suportado ng Marcos administration ang isinusulong ng Finance Department ng bansa, ang reforma sa pensyon ng mga retired military and uniformed personnel. Paliwanag ng Department of Finance na ang mga military at uniformed personnel ay hindi nagbibigay ng monthly contribution para sa kanilang retirement kumpara sa civilian government employees. Ang ganitong sistema ay matagal nang ipinatutupad noong panahon pa ng Administrasyong Ramos at dahil dito, posibleng magdulot ng fiscal collapse sa mga susunod na taon. Para sa Diyos at sa... Okay, yung guys, narinig nyo. Hindi naman, maganda yung sana yung intention from the time of the Ramos government na dahil binubuwis nila yung buhay nila, hindi na sila ipakontribute sa pension fund, sa GSIS. Ang problema, itinaas talaga. Yung sana, yung time na yun, kapareho lang yung sweldo nila sa mga teachers, sa mga engineers, sa gobyerno, sa mga nurses. Hindi naman nagkakalayo. Pero nung time ni Duterte, ginawa niya ang tao lang sa Pilipinas ay mga military at police at uniform personnel. Sila lang ang tao. Lahat shit na. Lahat wala na sa kanya. Wala na sa prioridad niya. Kahit na COVID, hindi pa niya tinaas yung sweldo ng mga nurses at doctors na sa gobyerno na namamatay na left and right. Military lang importante sa kanya para hindi siya makudeta kasi takot siya yung mangyari sa kanya, yung nangyari kay former President Cory Aquino, kay former President Bongbong Marcos. Si Cory Aquino kay hindi naman natanggal pero marami mga kudeta na gawa sa panahon niya. At ganun rin sa panahon ni former President Joseph Estrada, natanggal rin with the help of the military na hindi naman nagkaroon ng actual shooting war pero nag-pressure rin, sumama rin ang military sa grupo nila then Vice President Gloria Macapagal Arroyo. Kaya nung pumasok siya sa pwesto, yun ang ginawa niya, tinaas niya triple ang sweldo. Kaya tumaas talaga ng bahagya na hanggang ngayon hindi na kayang tustusin ng gobyerno, makaka-financial collapse na tayo. And yet, nagawa pa ni Duterte
na balikan ito or i-remind ng military na siya lang ang naggawa nito para sabihin sa kanila military takeover na kayo sa civilian function ng Office of the Ombudsman, na to do a lifestyle check sa mga government officials at take over nyo na rin yung function ng Commission on Audit by auditing the congressmen. So, ano bang tawag dyan kung hindi kuna yan talaga? Di ba earlier we also reported to you yung hinihingi niya na public disobedience by not paying our taxes. So nakita niya na walang kumakagat sa mga gusto niyang ipagawa sa atin, kaya dito nauwi na sa panunumbat. So buti na lang recently nakita natin na puro denial left and right yung mga ex and present military officials and personnel sa panghihikayat ito ni President Duterte ng government takeover or civil disobedience. So kaya medyo desperado na siya na again sinisingil na niya yung military at police sa ginawa niya daw sa kanila. Pero yun, sila lang ang tao sa mata ng former president natin. So remember that. Kasi kung ganyan ang tatay, ganyan rin ang anak. Remember that in the 2025 and 2028 presidential elections. So thank you very much for watching. Don't forget to share this vlog and to refer this vlog to friends for them to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel. And I'll be seeing you in my next vlog.